The word of the Lord says, "My prayer is not for them alone. I pray also for those who will believe in me through their message, that all of them may be one, Father, just as you are in me and I am in you. May they also be in us so that the world may believe that you have sent me. I have given them the glory that you gave me, that they may be one as we are one. I in them and you in me, so that they may be brought to complete unity. Then the world will know that you sent me and have loved me even as you have loved. You have loved them even as you have loved me." Let's pray. Father, we thank you, Lord, ninindak na sa kagabion. Salamat, Father God, for gathering us here in this place, Father God, to pray. Lord, ug kabalo mi Ginoo nga naa ka sa among taliwala karon because you promised us in your word, Father God, nga na kung naay duha o tulo Ginoong Dios nga magkatigom, magkauyon Ginoong Dios diha sa imong ngalan, Father God, na naa ka sa taliwala, Father God. And so right now, Lord, we acknowledge your presence in this place, Father. And we thank you, Lord, that you're going to teach us, Lord God, through your Holy Spirit. I pray, Father God, for the revelation, Lord, nga nagikan yun mismo sa imo, Ginoo. Dili tao ang manudlo karon, Ginoong Dios, kundi ang imo yung Espiritu, Father God. Salamat, Ginoong Dios, nga ang tanan nga dunay igdulungog, Ginoong Dios, makadungog, Lord, sa igsusulti sa balang Espiritu, Father God. And I pray, Lord, nga ang mga pulong, Ginoong Dios, nga imong buhian karon takna sa kagabion, dili magpabilin nga pulong, Ginoong Dios, kung dili mahimong gahom ug mahimong kinabuhi, Ginoong Dios, sa matag usa kanamo. Father God, I pray, Lord God, that you will encounter our minds, Lord God, that there will be repentance and surrender, Father God, as we listen to your word. Salamat, Father God, that each and every one of us, Lord God, na adere karon, Ginoo, will submit our lives fully to the Lordship of Christ, Lord, sa among mga kinabuhi. Salamat kay Ginoo, nga ang matag usa, Ginoong Dios mo, imong panalanginan, Father God, makatuon. Ug salamat, Ginoong Dios, na imong usabon pagyud ang among kinabuhi from glory to glory to glory. We thank you, Lord, even, Father God, for our own online, Lord, yung mga worshipers nga kauban namo karon, you're going to bless their lives, Lord God, even if they are just with us, Lord God, online. Apan salamat, Ginoong Dios, that your presence, Lord, knows no barriers, Father God, knows no boundaries, Father God. We know nga kung unsa man ang imong lihok ani nga lugar karon, Ginoo, mausab nga lihok, Ginoong Dios, ang ilang mabati, Ginoong Dios, kung asa man sila karon. Salamat, Father God. We give you back all the glory, honor, and praise in Jesus' name. Amen. Hallelujah. You may now take your seats. Bakbakan nato si Lord. Hallelujah. Kinsay excited mag-pray? Hallelujah. Kabalo ba mo nga isa sa mga meeting sa church nga gamay lang ang mo adto? Prayer meeting. Murag tanang mga tigom sa church dagan kayo ang mo adto, pero matud pa sa mga magwawali nga one of the tawagan ni kaning mga tigom sa simbahan with fewest attendees isang prayer meeting. Wala ta kabalo nga no, but mo na siya kasagaran sa nagapangitabo. So tonight, the Lord has brought me into, I really asked the Lord, unsa na po akong i-share karon, because actually, dagan pwedeng i-share about prayer. Amen? Daghan jud kayo ta pwedeng isgutan about prayer. And I know nga dagan na po mong nadunggan sa mga pag-ampo, but I really asked the Lord, what would be your message karon? Kasagaran sa ato amo adto ta sa church, labaw na sa prayer meeting with our prayer requests. Kinsa na yung mga prayer request karong gabi? Amen? Natay mga prayer request, natay mga gusto nga dadon sa mga pag-ampo o ipaampo usab sa atong mga kaigsuonan. Pero kabalo ba mo igsuon nga si Jesus naapoy prayer request? Naapod siya prayer request. And sadly, ang iyang prayer request, ang tagsa lang nato maampo. Nahiluman nato ani oy. Naay prayer request si Jesus. He himself, naa siya isa lang ka prayer request. Pero, sa church, mas daghan tag panahon nga mag-ampo sa ubang butang. Nga dili nato kaayo maampo kaning nag-inusara nga prayer request ni Jesus. And nabasa nato na siya ganina igsoon diri sa John chapter 17. John 17 is when the time nga hapit na i-crucify si Jesus and Jesus interceded for his disciples. Not just for his disciples, but even for us. Ingnay mo tapad apil ka. Hindot no? Giampuan tag-apil ni Jesus, nag-intercede na laan si Jesus. Matuningon siya diri sa verse 20, "My prayer is not for them alone. I pray also for those who will believe in me through their message." So kita na to. Kay nituo man ta pinagi sa mga mensahe nga giwali sa mga apostoles kaniadto unya nidagan sa tong panahon karon, and the faith
nadawat nato ang pagtuig son pinagi sa pagpaminaw sa mensahe. So apil ta sa giampo ni Jesus. Unsa ang prayer ni Jesus para sa tuig son? That all, ingon sa verse 21, that all of them may be one. Ang prayer ni Jesus, His desire is that His church will be one. Pangandoy ni Jesus, mao niyang prayer. Mao niyang gihangyo sa Amahan igsoon that all of them may be one. Father, just you are in me and I am in you. Ang gusto ni Jesus mahitabo nga kita nga church mahimutang usa, ingon nga siya ug ang Amahan usa. Ingon nga si Jesus naa sa Amahan ug ang Amahan naa kang Jesus. Mo na yang pangandoy. Ingon siya, may they also be in us so that the world may believe that you have sent me. Karon wala lang nangandoy si Jesus nga mahimutang usa, nangandoy po si Jesus nga mahimutang usa diha kaniya. Unsa day purpose? Para mailan sa tibuok kalibutan nga kita iya sa Dios ug mailan usab nga ang Dios gyud ang nagpadala kang Kristo. Hello. There is something that I saw in this passage igsuon nga na medyo nipitik gamay sa akong kasing-kasing ba. Nga could it be that the world cannot really believe in Jesus because the church misrepresented Him? Munang dili mo tuo ang kalibutan sa unsa atong ginawali mahitungod kang Kristo because we are good with preaching but we are not good in representing. Hello. Misrepresentation. Lahi ang atong ginasulti sa atong ginabuhat. Lahi ang ilang nadungog sa ilang nakita. Hello. Kay man nga naman mao good na purpose. Ang gusto ni Lord mahimutang usa, mahimutang usa. Amen. Mahimutang usa, Shane. Kana imong katapad, mahimupod mong usa. Kita tanan, mahimutang usa mo na pangandoy ni Lord. That's the prayer of Jesus. Verse 22, I have given them the glory that you have gave me, that they may be one as we are one. Verse 23, I in them and you in me, so that they may be brought to complete unity. Hinay mong tapad, complete unity. Muni prayer request ni Jesus. Pag muadto ta sa prayer meeting, nagampo tag provision, nagampo ta og ayuhan sa mga masakiton, nagampo ta para sa tong building, nagampo ta to further the ministry, nagampo ang mga batanon nga na sila'y mauyab or maminyo na pud sila. Pwede. Pero wala na to na pray nga, Lord, that we may be one. Nga mahimo ming usa, Ginoo. Karon that's the prayer of Jesus. Now, let me tell you this. The enemy is in the business of destroying relationships. If the enemy wants to hinder the move of God, he will start it with destroying relationships. Tanawan ninyo balik sa Genesis chapter 3 when Satan, the serpent, tempted Eve. Unsa man ang iyang giguba? Relasyon. Giguba niya ang relasyon sa tao, tali sa Diyos. Amen. Sultihan ti kaigsoon, until up to this day, the enemy is still in the business of destroying relationships because the enemy has a complete grasp, has a complete, kompleto ang iyang panabot igsoon, nga grabe ang gahom sa church kung magkahiusa. The enemy understood that. Walo mo ka na igsoon? Makulbaan ang enemy pag moabot ang panahon nga magkahiusa ta. Kana magkasinaptanay ta, makulbaan ang enemy ana. Matthew 18, unsa man ang giingon sa Matthew 18? Hallelujah. Unsa man ang perminti man nato na siya ginabasa igsoon, but tonight I am praying that we will embrace what God is saying here. Sa verse 19 ingon siya again truly I say to you that if two of you on earth agree, hindi man dapat agree, about anything, insay kasabutog anything, bisag, unsa. Ingon siya, again, truly I tell you that if two of you on earth agree about anything they ask for, it will be done for them by my Father in heaven. For where two or three gather in my name, there am I with them. Ingon si Jesus. Unsa daw? Kung naa daw duha nga magkauyon, igsoon sultihan ta ka di yun ta magkauyon kung di ta magkasinabot.
Hello? Could it be nga daghan sa itong mga pag-ampo ang walay tubag hangtod karon kay wa ta nagkauyon? Hello? Makulbaan ko ba sa maghilom mo ba? Tabangi ko ninyo. Hallelujah. Ingon siya direct na kung naay duha o tulo nga magkauyon, naa siya sa taliwala. That's the promise of the Lord. So, if the enemy wants to stop the move of God, he will start by breaking relationships. No wonder nga nung naamoy lalis sa imong bana. No wonder nga nung di mo magkasinabot sa imong anak. No wonder nga nung nagkaguban na inyong mga friendship. No wonder nga nung na-offend ka sa imong kauban sa church. Igsoon-sultihan ka. That is not just a simple thing that has happened. It's an attack from the enemy. Because he wants to hinder the move of God. Sultihan ta mo igsoon personally. Nothing can hinder the work of God in your life better than offense. Gusto nimo nga dili mo lihok si Lord sa imong kinabuhi? Sayon lang, palanggaan ng imong mga kahiubos, kayugot, kaligut-gut, tanang higot. Hala sige, palanggaa. Hello? Anything, bisag gagmay ra ng offense, never give room for the enemy. Pinaagi sa offenses. Never. Because once nga tugutan nimo nga nay offense, nga magpabilin sa imong sulod, the enemy will start working from that one simple offense. Hello? Hello? Munang, ako personally, by God's grace, dili mang yun ta perfect ba, no? Pero ang nakanindot ra gyud sa to, nagi grasya si Lord ba? Amen? By the grace of God, ginabantayan siya na ko nga, dili gyud ko ma-offend. Bisag na yung mga times bitaw maka-offend bitaw ang mga tao, no? A lot of times ba yan, na-offend ta nga wala, unintentionally na-offend ta sa ubang tao. Diba? Pares ang mga tao nga nay problema usay sa ilang pananaw. Unya, kana ganing inigtanaw niya, abi nimo gitanaw ka tuar dito sa layo. Nya ikaw perti na nimong hiubusa. Nagbabay-babay ko sa iya, yung gitanaw, manta ko niya, wag yun siya nitubag. Huwag man gutukuta nimo. Hello? Naiinga na. Napoy, wala lang nalamanuhan. Na-offend. Wala ni balik sa simbahan. Daghan kay kag breakthrough sa kinabuhi igsoon nga na-miss nimo because mas gipalabi nimo ang imong offense. Let's talk about that tonight. Ready na mo? So good palang manggod to. Hallelujah. Let me share to you the three breakers of nets. Hindi mo dapat breakers of nets. Kaning tulo igsoon, this is existing sa ministry, sa pamilya, sa clan, sa friends. This exists. This always happens. Kaning tulo. Just tiyan mo igsoon, these things, kaning tulo nga mga butang igsoon, dili na tumabantayan kay a lot of times murag okay raman, sa murag naandan man gud nato. Pero actually dili siya dapat naga-exist sa church. These are divisive spirits. Pag may kag-divisive spirits, kani, dili lang siya basta-basta lang na mga spirito. Sila nang, bisag grabe kayo ang lihok ni Lord, naga-exist na siya nga mga spirits. And it divides us. Nga, dito ka bantay. Sige, first one, ini man tapad, gossip. Gossip. Di mo gusto gossip? O sige, gossip. Ang sa Bisaya sa gossip. Chismis. Number one breaker of relationship, chismis. Dili lang nasasalud sa church ha, even church to church, sa atong silingan, mga close friends. Kinsa naman ang na-atakihan og gossip dire. Ang sa ng gossip, ang gossip is when there is something that is meant to be confidential, then you start on telling it to other people. It's gossip. Second thing, may tungod sa gossip, is that kana ganing mupasa-pasa ka og istorya from one person to another, nga dili ni mo sure ang information. That's gossip. Daghang church nabungkag tungod sa gossip. Natay ginatawag nga, holy
gossip. Nga naman, asa nagtabi? Sa sulod sa simbahan. Instead of coming to the church to pray, we came to gossip. And we think like, di ba napagani tay? Makarelate ang kasagaran na ni negstoryahanay. Pero dili man po siguro dili man ni chismis ato Ato. But it's still gossip. Second, breaker of net, slander. Sa Bisaya sa slander, pagbutang-butang. Unsa man ang nasa pagbutang-butang, dili yun na tinuod, gihimuan ra nimo siya istorya. Unay slander. Hello? Kani walay gibuhat ang tao sa imuan niya, himuan nimo istorya? Kani naghilom-hilom ra siya pangalagad sa Ginoo niya, pangitaan yun nimo gisu? Na slander. Na po ba tayo ginatawag nga divine slander o anointed slander. Unsa man pud na star, kanagong ginagamit nagastorya mo from anointed people, mga leaders sa church, then you are talking about someone na dili ninyo sure. Makatindog pa ba kog usab sa KCAG ani akong topic karong gabi. Slander, ikatulo, accusation. Mind you, trabaho sa enemy ang accusation. He is the accuser of the brethren, the Bible said. Right? Unsa man ang nasa accusation, kana ganing butangan na nimo conclusion ng isa ka tao without kanang wala na nimo siya giagig due process. Say for example, na kay nadunggan nga storya nga, hala, si Brad ug si sister nagsabay didto, padulong didto sa padulong dito sa hotel. Unya dili nimo sure. Wala pa na storya, wala pa na confirm ang mga butang. Unya mga istorya na dayon ka sa imong kauban or i-label na nimo siya. Kato nga particular nga duha ka tawo, moingon na dayon siya nga kamo mga kuan mo. That's accusation. Breaker of nets. Daghan naguba ang relasyon igsoon tungod sa slander, sa gossip, and accusation. I posted yesterday, niingon ko, bisan pag-alagad ka sa Ginoo. Even if you are a spiritual leader, if you are doing slander, gossip, and accusation against another, you are under a demonic influence and you need to have deliverance. Kay dili gyud trabaho sa mga anak sa Ginoo nga mangdaot og iyang kauban. Hello. Sultihan ti kaigsuon, dili normal nga imong pasakitan imong kaugalingon. Kinsa man sa inyo diri ang inyong sagpaon ninyong sarili. Inyong sipaon ninyong sarili, di ba dili? Tama, maliban na lang og naakay gamay. Imo gyud pasakitan imong sarili kung naakay gamay, igsoon sultihan ti ka, naakay gamay kung pasakitan nimong imong igsuon, nga naman usara manggud ta. We are supposed to be one, so dapat pag masakitan ka, masakitan po ko. Hello? Okay, let's get out of the four corners of KCAG. Kapag masakitan ng Baptist, dapat masakitan po da. Dapat kapag mabugatan ang JL, mabugatan po da. Amen. Nga naman, we might be divided by denomination, but still we are one body in Christ. Isarata kalawas. Mao na nga ato mga pagampo igsoon, it extends to other churches because we know that we are one body. Amen. Dili na to sila sa wayon. Hello. Namang gyud problema tanang simbahan igsoon. Pero we are not in the position to slander, to gossip, and to accuse. Amen. Actually, we are given the ministry of reconciliation. Tabangan hinuon nato sila nga makabalik. Amen ba? Kabalo mo igsoon that there is, magkatawa ka when you study about prayer, approaching God, intimacy with God, it always has to do with forgiveness and reconciliation. Kabalo mo igsoon nga,
Isa sa mga tawagan ni nga mga rason nga dili matubag ang imong prayer kapag natay mga guba sa tong mga relasyon. Sige. Balikan na to ng mga favorite na to mga verses pag-abot sa prayer. Matthew 18:15 to 20. Ganina 19 to 20 atong gibasa, no? Ingon siya dira nga, kung naay duha o tulong magkauyon sa iyang ngalan, bisag unsay pangayoon ihatag, ibuhaton sa amahan. Pero kung muatras mo igsuon sa verse 15, tanawan ninyo ang context, nganong nakasulti dira sa 19 to 20. Ingon siya, if your brother or sister sins, go and point out their fault just between the two of you. If they listen to you, you have won them over. But if they will not listen, take one or two others along so that every matter will be established by the testimony of 2 or 3 witnesses. If they still refuse to listen, tell it to the church. And if they refuse to listen even to the church, treat them as you would a pagan or a tax collector. Verse 18, truly I tell you, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. And then we have verse 19 to 20 nga nagisgot siya nga kung naay duha o tulong nga magkauyon. See? Nagisgot siya ka ng verse 18 to 20, ginagamit yun na to na inig magwalita about prayer. Pero kung muatras ka, nagisgot siya og pagdilog nakasala sa imuha. Sa ato pa, before tamo claim nga whatever we bind on earth shall be bound in heaven, whatever is loosed on earth shall be loosed in heaven, before pa tamo claim sa 2 or 3 gathered together in your name, ayuson sa nato atong relasyon. Dili pwede nga moampo taon niya natay kalaban. Matutag simbahan, natay kalaban. Nya mo ana dayon ka. Bitaw sa akong gisimba. Ginoo man akong gianhi diri. Matthew chapter 5 verse 23 to 24. Sa ingon niya dira. Nagisgot siya dira kapag magdala kag offering. So it could be worship, it could be prayer. 23 to 24. Yun siya. Therefore, if you are offering your gift at the altar, and there remember that your brother or sister has something against you, pag naadaw, mahinamdumaw na nimo imong igsuon na siya ay kahiubos sa imuha, o ibutang nalambot na to, ikaw ang nahiubos sa iya ha. So ingon niya, leave your gift there in front of the altar. Biyai sa nang imong offering. Nabasa na ninyo ni? Diba? Ingon siya, leave your gift there in front of the altar. First, go and be reconciled to them, then come and offer your gift. Dili na kinahanglan na-explain, no? Kung padulong na daw gani kag worship or padulong na kag prayer, and then nakay na remember nga nay nahiubos sa imwa or ikaw ang nahiubos, sa dili pa ka muampo, duula sa siya. Pag-uli ay sa mo. Amen. Amen. Dili kay mag-cold war ta sa sulod sa simbahan. Hello? Matthew chapter 6 verse 12 to 15. Nagisgot ni siya about sa prayer gihapon. Klaro kaayo kay nagtudlo si Jesus how to pray. Ningon ang mga nagpatudlo ang mga disciples how to pray. Verse 12 to 15 ingon siya, and forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For if you forgive other people when they have sinned against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins. Still, in the context of prayer, nagisgot gyapog forgiveness. Nagisgot gyapog reconciliation. Dili ta pwede mo duol sa Ginoo and then dala ang mga baggage sa tong offenses. Nya wala ta nagpasaylo and then mag-expect ta nga kita paminawon. Hello. Gusto pa lahi pa Luke 17, 1 to 6. Hallelujah. Ganahan kayo ta mag-quote sa verse 6 pagabot sa prayer. Gina-quote nato ning
Luke 17:6. Ingon siya. He replied, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mulberry tree, be uprooted and planted in the sea and it will obey you. Di ba ginakot nato ni sa prayer? Kung naa kay pagtuo, sama sa kagamay sa liso sa mustasa, makapaambak ka sa bukid, Lord, ingon kasi mo pulong Ginoo nga mahitabo ang tanan ko nami pagtuo. Wait lang igsuon. Atras ta gikan sa verse 1 padulong sa verse 5. Unsa iyang gisgutan? Jesus said to his disciples, things that cause people to stumble are bound to come, but woe to anyone through whom they come. Ingon siya, naay ka na mga makapandol ba, dili gyud daw na malikayan nga mahitabo. Pero, unta, dili ikaw tong hinungdan. Dili gyud malikayan na yung mga tao sa tong palibot igsoon nga mahimong rason or mahimong rason nga murag mapandol ta sa pagpangalagad. Pero unta, dili ikaw. Hello? Hinay mong tapad, unta, dili ikaw. Ingon siya, it would be better for them to be thrown into the sea with a millstone tied around their neck than to cause one of these little ones to stumble. Ingon siya, kung ikaw ang hinungdan nga ang mga magtotoo, the little ones, makabiya sila sa pangalagad, mas may padagiktan ka galingan sa bato, yung itambog sa dagat. Kuyaw no? Pagkapandulan ka. Kay ang uban manggod sa simbahan makapanalangin, ang uban makaangin. Hindi mo dapat dito ka sa panalangin. Amen? Hallelujah. Ingon siya, verse 3, so, watch yourselves. Ingon niya, si Jesus ba yan ingon na ni kay red lettered ba yan sa itong Bible? Ingon siya, if your brother or sister sins against you, rebuke them. And if they repent, forgive them. Even if they sin against you 7 times in a day, and 7 times come back to you saying, I repent, you must forgive them. Klaro? Pag naa daw makasala sa imuha, kapito sa isa ka adlaw, unya kapito po siya ni dool sa imuha, naghinulusol, nangaypasaylo, pasayloa siya. Hello? Nakitalahi man. Isa ka na lang yun, ha? Isa ka na. Sobra ka na. Tulo na. Di ba naingana, mangia, pero ingon ng word every day. Kung kapito siya nakasala, kapito siya ni duol, kapito po ka mo pasaylo. Unsay tubag sa mga disciples sa verse 5, ingon siya, the apostle said to the Lord, increase our faith. Nagisgot silang forgiveness, unya ang pagampo sa mga disciples, increase our faith. Nga naman nga mauna ang tubag sa mga disciples because forgiveness is an act of faith. Diba? Faith is anchored to the unseen. Hebrews 11:1. Dili nimo makita, wala kay kapasikaran sa imong gituhuan, but still you believe. Igsulsultian ka, ang kausaban sa tao, dili makita dayon. Pag mo pasaylo ka, it's an act of faith. Nga naman, because bisag ang makita nimo ang iyang mali, pero apan sa imong sulod, nagtuo lang gihapon ka nga pwedeng mabago ning tawhana. Pagtuo gihapon. Amen. Hello? When you stop forgiving, you stop having the faith. Nga naman, nagkaroon tag faith because Jesus forgives us. The Father forgave us. Amen. Mato pa sa pulong sa Ginoo, pag dili na ta mo pasaylo, nalimot tang gipasaylo pud ta. Amen. Usog kay ta manghihap sa sala sa uban. Kaklaro sa 1 Corinthians 13, love has no records of wrong. Ano mo yung nahinumduman? Nga na-offend mo? Parinti, silingan, barkada, workmate, classmate, churchmate, ex. Mga kakwaran fling. It's time to forgive. Ayaw tugutin nga na imo babag sa imo mga pag-ampo. Hello? Hello? Suko na mo? Isaiah 58. Kinsay kusog kayo magpuasa dire. Isaiah 58. Ingon siya dire, dire ko magsugod og basa sa
Hallelujah. Verse 3. Why have we fasted, they say, and you have not seen it? Why have we humbled ourselves and you have not noticed? Ingon siya, yet on the day of your fasting, kay nagreklamo man gud ang mga Israelita ani nganong magpuasa pa man mi ug dili ka maminaw. Nganong mo paubos pa man mi kung dili man day ka makapansin. Unsay giingon ni Lord? Yet on the day of your fasting, you do as you please. Nagpuasa tuod ka pero your will be done manggihapon. Your will be done. You do as you please and exploit all your workers. Your fasting ends in quarreling and strife. Nagpuasa pero mangaway gihapon. Mupuasa pero mo post og mga negative sa mga tao sa Facebook. Hello? Do not conform to the patterns of this world. Romans 12:2. Amen? Ingon siya, and in striking each other with wicked fists. Lami kini si Bisaya ba? Ano siya nga, magsinumbagay ra daw gihapon. Pero grabe makapuasa. Hello? Hello? Ingon siya, you cannot fast as you do today and expect your voice to be heard on high. Is this the kind of fast I have chosen? Ingon si Lord. Siya nga, only a day for people to humble themselves? Is it only for bowing one's head like a reed and for lying in sackcloth and ashes? Is that what you call a fast, a day acceptable to the Lord? Question mark. Yan naman, supposedly ang atong mga pagpuasa igsoon, mo resulta sa kausaban, di sa atong kinabuhi nga mo resulta po sa kausaban sa pagtagad nato sa ubang tao. Matthew 25, very clear. Na isang bingay dira. Kapila na ako na share diri. Di ba gibulag ang mga tao na ay naadto dito sa karnero na ay kanding. Nangutan na tong nga nabutang sa kanding. Nganong nakanding man mi? Nganong kanding man mi, Lord? Matthew 25. Unsay tubag ni Lord? Kay katumanggong gigutom ko, wa ko nyo pakana. Katong giuhaw ko, wa ko nyo paimna. Katong hubo ko, wa ko nyo bistihi. Katong nagsakit ko, wa ko ninyo atiman na. Katong nabilanggo ko, wa ko nyo duawa. Nangutaan na to mga kanding. Kano sa bagod to, Lord? Uy! Unsay tubag ni Jesus? Sa dihang gipakaon ninyo ang gigutom. Sa dihang, di ba? Sa dihang gibuhat ninyo ni, sa labing ubos. Sa mga gibuhat ninyo ni nako. But pasabot igsoon, the way you treat the people around you is the way you are treating Him. Kung sayon ra para nimo to slander anyone, you are not slandering that person, you are slandering the Creator. Bully kay kang dako, na kay makitang apan sa tao imong bulihon. Iputut-putut-putut. Hoy, dili lang yun din tao ng butot ang imong napasakitan. Ang nagbuhat niya nga ingana. Apil. Hello? Hello? Dita ka bantayan na. O sa'yo, nakatay makita ang tambok kayo. Tambok. Uy, piggy bank. Sa inyo it could be nga sa imo sungog lang, pero it's a form of humiliating someone already. Hello, and you are hurting someone, you are causing offense to someone. Unya, worship leader ka lami-lami ang imong worship diri nya katong imong gisungog, kada ikaw mag-worship lead. Ngana buning. Hello. Stop it! Hello? The way we treat each other is the way we treat God. Mo gani ingon si Lord, if you say you love me, di ba sa 1 John chapter 3, pag mo ingon ka nga, I love you, Lord, and nga dili nimo kayang higugmao ng imong katapad, that's a lie. Because how can you love someone you cannot see if you cannot love someone who you can see? Di man gani ka kahigugma ng imong tapat nga maklaro nimong dagway, kana pa bang di makitaan? Hello? But for
for the Lord igsoon, the way we treat each other, the way nga atong higugma ang matag-usa, mabati ni Lord ang gugma. Muna ingon niyang 1 John chapter 3, still, ingon siya, walay nakakita sa Dios, pero pag maghigugma ay ta, makitaan si Lord. Amen. Why can't the world see Jesus in us? Because we stop loving each other. Puros ta offense, puros ta accusation, slander, gossip. Instead of helping each other to grow, we break each other. Hello? Hindi mo dapat, dili na trabaho sa simbahan. Even if, tanawa ko si God, even, ganahan kay ko sa example ni Gideon. Gideon was such a coward. Diba talawan kay si Gideon? Tama? Pero when the angel of the Lord was sent to Gideon, unsay giingon sa angel? Ingon siya, a man of valor. Unsay giingon ni Gideon? Nagtanggo man ganita diri kay mahadlok ta. Tawagon na inuntang man of valor. Kabalo mo nga no? Because the Lord will never call you with the name that the world has labeled you. He will call you according to who you are in Him. Talawan ka para sa kalibutan, pero isog ka para kay Lord. Amen? The world may say that you are a rejected ka sa kalibutan, pero kay Lord na kay value. Amen? He will call you on that. He will never label you with how the world labeled you. Hello? Una nga dili na to dapat i-label ang atong igsuon the way pod nga ginalabel siya sa kalibutan. We have to see them in the perspective of God. Amen. Amen. Hallelujah. Do not label someone because of their history. The story is not yet the end. Naa siya'y mali in the past but never use that as a label. Wala ka kabalo kung ginsa na siya sa unahan. Amen. Amen. Ingnay mong tapad, wala ka pa'y nakitaan. Dili pa ni mao. Kabalo ba mo nga when we forgive people, it is also telling them na, I still believe the best in you. When we forgive people, that's what we are telling them. I still believe that there is best in you. Hello? Hello? Hilom na kayo. Magpalaban na dyan kong Pastor Joel, ani. Hallelujah. Last 2 verses and we're done. Malakay chapter 2. Atong hilabtan ng mga mag-asawa para ma-discourage og ninyo ang mga single. Nanawan ninyo diri sa sa Malakay chapter 2. Mag-start ko read sa verse 13 to 16. Ingon siya, another thing you do, you flood the Lord's altar with tears. Ay, lak-hilak, luha-luha ang mga minyo, mga banag asawa. And siya, another thing you do, you flood the Lord's altar with tears. You weep and wail. Ano sa man ang weep and wail? You weep and wail because He no longer looks with favor in your offering or accepts them with pleasure from your hands. You ask, why it is because the Lord is the witness between you and the wife of your youth. You have been unfaithful to her, though she is your partner, the wife of your marriage covenant. Sa ingon niya, nagsikag hilak, nagsikag reklamo kay wala nagidawat ni Lord ay imong mga pagampo. Pero unsay giingon ni Lord, nahimo kang faithful sa imong bana or sa imong asawa. Kabalo mo mga dili na maminaw si Lord sa mga pagampo? Ay na mga single man, diri-diri day rapat ko. Hello? 1 Peter chapter 3 verse 7. Para sa mga bana nga palaaway og asawa. Do we have husbands in the house? Asa naman? Hala, dili magpakita akong 1 Peter.
First Peter 3:7. Ingon siya dere, Husbands, in the same way, be considerate as you live with your wives and treat them with respect as the weaker partner and as heirs with you of the gracious gift of life, so that nothing will hinder your prayers. Sa mga magtiayon, pasig nagtuo mo nga, pwede ra mo magampo nga naglalis mo. No? Pero tininyong lalisanay tungod kay ang gusto niya sabwan ng bulad, ikaw gusto nimo prituhon. Nya natulog mo, nya nagisig ampuanay lang mo, abi ninyo gitubag wala. Mag-uli sa mo. Amen. That's why the Bible has a lot of things to teach about relationship. 'Di ba? Ingon siya, Ephesians 6, mga anak, 'di ba? Tahura inyong ginikanan. 'Di ba? Ephesians 6:1. Memorize. Pero pagka verse 4, maupod na sa ginikanan. Unsa pa nang nasa verse 4? Ha? Kay usahay, kusog kayo mo quote ang ginikanan ng Ephesians 6. Magkatawa ko kani, amuan ni sa kong mama nga testimony. Ako mama kusog kayo na mo quote og Ephesians 6:1. Kanya ako sang tubagan og Ephesians 6:4. Mo na si mama sa kasauna. Jud naka Ephesians 6:1, children obey your parents in the Lord for this is right. Anak ko nga, Mang, Ephesians 6:4, fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. Ngano man, kasi amo-aman ni sa kong mama, no? Nay mga times magud si mama sa una ton, dili pa kayo siya hamtong sa pagtuo. Kanang typical mother ba, kana ganing naay isugo, o nya dili na lang yun isugo, kay iagi pagyaw-yaw. Kanang for example, nay hugasunon, nagtapon og butang nato. Nya, mo na siya, ng mga bataan mo, may mga pulos, may pagipakaon ta mo, balas tong pag-anak sa inyo ha. Kung nga ma, unsa day problema. Siya ang plato wala na hugasan, muingon na lang day kang magpahugas kag plato. Ayaw pasok inyong mga anak. Ngano man, kung tanawon ninyo son, why does the Bible teach about relationships? Because the Lord wants us to understand nga doon na ilabot ang atong mga relasyon sa lihok ni Lord. Once nga dili ta magkasinabot, once nga dili ta maayog relasyon, dili po nato makita ng move ni Lord. Because the move of God, its platform is our relationship. What sustains the move of God is our relationship. Muna, if we allow the enemy to attack our relationship, we are also allowing the enemy to stop the move of God. Amen. Amen. Karong gabi iigsoon, mangampo mangyud taron. Sa dili pa ta mangampo, ingon man ang Bible ganina nga, dapat ato sang hinumduman tong mga nabatay na kasilo, nahiubsan. Amen. Kung naara na diri surod simbahan, ala duula. Pag-reconcile sa mo ka, di yun tatubagon. Diba? So sa Malakay 2, ganina, pwede di nga mag-weep and wail. Pwede kang magilak-ilak, magligid-ligid, mag-thanks all you want. Pero di mo tubag si Lord. Ngano man, guba og relasyon. Now, think about your family. Think about sa inyong relatives. Naabay mga guba nga mga relasyon. Napabay wala pa napasiguli hangtod karon. Napabay mga taong hangtod karon bitter gyapon ka ba sa mahisgutan sila. Nabagyapon yung mga taong hangtod karon maglisod kag pasaylo. Igsuon, as what I've told you kaganina, ayaw jud palanggaa ang offense. Because nothing blocks the favor of the Lord more than offense. Manindog ta. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Dala sa mo na imutangan karon igsuon before we approach God in prayer. As what we have learned karong kagabion nga before ta mo offer ana tanan